Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat at ngayon ng Miyerkules ng buwan ng Setyembre at Ember na at excited na tayo dahil tayo po ay sa ating kulturang Pilipino. Ito ang simula ng Pasko para sa atin. But hindi pa po Pasko sa kalendaryo ng simbahan. Pero maririnig natin ang mga Christmas carols sa mga radio stations, sa mga Facebook Reels, no, sa TikTok. At tayo ay nagagalak dahil papalapit na muli ang ating pinaka hinihintay na season, ang Christmas season. But ang buwan ng Setyembre ay nakalaan din po sa Suicide Prevention Month. Okay, ating po ginugunita rin ang mga mga kaibigan, kakilala, ang mga kababayan, kapwa nating sumakabilang buhay dahil sa kanilang dinaranas o naranasan na hindi nila nakayanan, naway sila yung pagkalooban ng Panginoon Diyos ng kapanghinangan o rest, ika nga, kasi hindi naman po madali yung kanilang naranasan na problema sa buhay. At ang buwan ng Setyembre ay tuwing unang araw ng Miyerkules sa buwan ng Setyembre ay nakalaan po yan sa usapang lalaki. Okay? Ito po ay naka-angkla, no, sa ating pagdedebosyon din kay San Jose. So halina't samahan niyo akong manalangin, okay, kay San Jose, ang ating pintakasi, naway para tayo gabayan sa ating pagbabahaginan sa ngayong araw na ito. Ating ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon at ating sabay-sabay dasalin ang ating panalangin kay San Jose. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, and charitable mind, and perfect resignation to the divine will. Be my guide, Father, and model through life, that I may merit to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. In front of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Gaya nga po na sabi ko, ang unang Miyerkules ng buwan, ang ating topic po ay tungkol sa school safety. Warning signs to watch for in your child. Okay, kasi nagpasukan na po last month. At may mga ilan pa hong tayong dapat isaalang-alang titingnan. Okay? Titingnan upang ang ating mga anak bilang tatay, bilang nanay, bilang guardian, tingnan din natin, no? Ano po ba ang ating dapat gagawin para na sa ganon maging ligtas ang ating mga kabataan, lalo ng ating mga anak, sa loob ng eskwelahan o paaralan. Ayon sa pag-aaral, maraming po mga kabataan na nakakaranas ng iba't ibang struggles. At ilan na po dito ang kanilang isa sa mga stressors nila ay eskwelahan, no? Academics. At hindi natin ikaiila na minsan dahil sa pandemya, ang daming mga nasirang routine, ika nga, ng ating mga kabataan. Dahil sa pandemya, nahirapan sila mag-adjust from online to on-site. At ngayon, medyo hindi magandang ating panahon. Tayo ay nakaranas ng bagyong Enteng. Marami sa atin ang mga kabataang hindi nakapasok dahil ginamit ang mga paaralan bilang isang evacuation center. At yung iba po ay hindi na makakapasok o hindi nakapasok dahil sa bagyo o sa mga kalamidad, nasira ang kanilang gamit pang eskwelahan. Ito po ilan lamang po sa nakakadagdag ng stress sa ating mga kabataan. At hindi po natin ikaiila
na minsan ang ating mga kabataan, hirap din, no, na makapag-adjust sa kanilang buhay mag-aaral. Okay? Ngayon po, bilang isa pong psikologista, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga warning signs o mga tanda na dapat nating tingnan para sa ikaliligtas ng ating mga kabataan sa loob ng paaralan. Hindi ko sinasabi na ang paaralan ay delikado. Okay, hindi. Ang ibig ko sabihin po, sa loob ng paaralan, sinisika pa rin natin tingnan upang sila hindi maging ligtas. Alam po natin na paaralan po ay second home, ika nga. Pero may mga ilang pagkakataon po na dahil sa kanilang pag-aaral, nagiging balakid din ito, naapektuhan din po nito ang kanilang emotional, psychological, mental, or even spiritual health. Kasi nga po, nahihirapan nga po sila makapag-adjust. Konektado po yan. Kaya nga po ang inyong abang lingkod ay magbabahagi tungkol po rito. Siya nga po pala, kapag po may katanungan po kayo at may nais po kayong topic na gusto nating i-discuss, maaari po ninyong i-chat po dito, no? At para may bahagi. At may bahagi na rin ito ang ating video sa mga tao. Baka po meron nung kayo kakilala na nag-aaral pa mga anak, makatulong din po ito. Ano ho? Sige po, makapagpatuloy na po tayo. Tatandaan natin that student life has always been a struggle. Okay? It's always been a struggle. When we are still young, remember, when we are still students, napakahirap po ng buhay estudyante. Na pero wala ho tayong karapatan dati magreklamo sapagkat kailangan natin magsipagtapos kasi naalala ko po, sa tuwing sinasabi, tanging ang edukasyon lamang ang maipamamana ng ating mga magulang sa atin. Wala man silang sapat na kayamanan, tanging diploma lamang o edukasyon lamang ang kanilang maaaring kayamanan. At ito naman po totoo. Kasi ito naman daw po, ito po ay hindi naman kailanman maaagaw sa atin. At dahil po dito, sa pagbabago ng panahon, maraming mga kabataan ang nahihirapan o patuloy na nahihirapan sapagkat ang daming pressure, ang daming factors na dapat natin consider para na sa ganon sila po ay makapamuhay ng normal. Minsan po, kahit po sabihin natin tayo sila po ay ligtas sa paaralan, minsan po, ang paaralan din po, hindi na po nila kahit papano natutugunan sa dami ng dapat din nilang intindihin. Kaya dapat po pang-unawa ang ating kailangan. Minsan ho, sa paaralan din po, nagmumula ang trauma, maaaring dahil sa mga tao o kaibigang umaaway sa kanila o dahil sa mga external factors, no? Hindi na maaari ang isang paaralan po, hindi rin po conducive sa kanilang pag-aaral o maaaring dahil sa kakulangan ng mga teachers, hindi na natutugunan ang kanilang pag-aaral. Or dahil sa kakulangan ng classrooms, hindi na rin po natutugunan ang kanilang pag-aaral. Marami pong mga factors na dapat natin i-consider na sa ganun, matulungan din po natin, no? Mas mapalad po ang ilan kung makapag-aral sa private school dahil sa private school, lahat po ay provided. Pero paano naman po sa ating public school? Napapansin naman po natin, taon-taon na lang nagiging problema ang kakulangan ng classroom, kakulangan ng libro, kakulangan ng pasilidad, at minsan po kakulangan ng teacher. Nadami ng mga bata sa loob ng classroom, hindi na rin po conducive, no? At hindi po natin to masisisi sa mga bata, pero malaking factor din po to sa kanilang learning. Kaya nga po, ang hamon po sa atin, paano din po tayo makakatulong sa ating mga kabataan, maibsan man lang ang kanilang mga struggles. Tingnan natin, no? May mga ilang common struggles of children in schools, no? Okay, una, maaaring isa sa mga struggles po nila ay ang family conflicts. Hindi po natin may kaiila, no? Na ang laking factor, no, ng relasyon nila sa pamilya na kapag ang kanilang pamilya ay hindi buo o hindi maayos o payapa, nagiging sanhi ito madalas ng struggle
ng mga kabataan sa pag-aaral. Kasi kahit papaano apektado po sila. Sabi nga nila sa kung nakausap, "Sir, parang ayoko na po magpatuloy sa pag-aaral ko." Bakit? Kasi po, wala akong katuwang ang aking nanay at dahil po, um, lagi pong umuuwi ang tatay ko galing sa sabungan at nauubos ang kanilang pera pangtugon sa kanilang pangangailangan. At ito'y valid 'no? Kasi imaginin mo sa isang murang gulang ng bata 'no, iniisip pa lang niya yung problema ng kanyang mga pamilya, ng kanyang magulang na hindi dapat niya intindihin at hindi niya deserve na maapektuhan siya. Pero still, ang realidad ng buhay, sadyang gano'n. Pangalawa, bullying. Alam po natin na minsan ho, sa dami ng mga problema ng ating mga kabataan ng eskuwelahan, bullying ang pinaka number one. Hindi ko po alam kung saan po nagkulang ang eskuwelahan o baka nga po may pagkukulang din tayo bilang magulang sa pagpapalaki kaya sa eskuwelahan, okay? Sa eskuwelahan nangyayari madalas ang bullying. Tandaan ho natin 'no, hindi po obligasyon ng eskuwelahan hubugin lamang ang inyong mga anak. Ito dapat ay nagsisimula sa pamilya, sa tahanan, ang pagdidisiplina. Kasi po, kung kayo po'y may limang anak sa isang pamilya, limang bata lamang ang inyong um, huhubugin para sa kagandahang asal. Subalit subukan po ninyo kung iaasa po natin 'to sa eskuwelahan, sa ating mga guro. Kung meron pong 50 bata ang hawak niya sa isang klase lamang at meron pong 50 kabataang iba't ibang personalidad, iba't ibang kultura, iba't ibang karanasan sa buhay ang kanyang huhubugin. Hindi kakayanin lamang ng isang teacher yon. Kaya malaking bagay din po na sa paghuhubog ng mga bata upang maiwasan ang bullying, sa simula pa lamang dapat sa tahanan na nahuhubog. Pangatlo, physical health. Hindi ko naman po sinasabi na dapat gawan natin ng what we call this. Hindi ko sinasabi na dapat wag natin hindi na magkakasakit rather, hindi na magkakasakit ang ating mga kabataan. Bahagi pa rin 'yan 'no, phase pa 'yan. Physical health, kung magiging maayos lamang ang kalusugan ng mga kabataan, okay, napro-provide-an ng ating pamilya ang kanyang kalusugan at nabibigyan ng masusustansyang pagkain at bitamina at ang gobyerno at ang eskuwelahan ay katuwang nito sa pagpapalaganap ng kalusugan ng bata, malamang sa malamang hindi po magiging struggle din po ang physical health sa kanilang pag-aaral. Marahil po dahil sa kahirapan ng buhay, naisasantabi na po natin ang tinatawag nating prioridad na tugunan ang kalusugan ng ating mga anak. Kasi para sa atin, gastos lang. Pero tingnan po natin, kung tayo po ay mabibigyan natin ng pagkakataong iprioridad ang kalusugan, marahil magiging matiwasay din ang kanilang pag-aaral. Pang-apat, ito po ay academic pressure. Sa dami-dami na dapat pag-aralan ng mga kabataan ngayon, sa dami ng mga distraction ng mga kabataan ngayon, nandiyan ang social media, andiyan ang internet, andiyan ang gadgets, hindi na nakakayanan tuloy ng kabataan, okay, ang pagbabalanse. Siguro may pagkukulang din tayo bilang sa magulang na para bang sa sobrang permissive natin, hindi na natin natutugunan. Ito po iba ay makakabuti o makakasama sa ating mga kabataan. Okay? Baka rin po minsan meron na rin tayong kakulangan na learning gap, ika nga na hindi na natin natutugunan din. Okay? Hindi kasi natin binibigyan pansin ang kanilang pag-aaral, hindi natin sila tinutulungan. Kaya nahihirapan sila makapag-cope doon sa bagay na ito. Okay?
Um, Kaya napakahalaga rin po, excuse me po, napakahalaga nga po na ating tugunan ang problemang ito. At higit sa lahat, ang pinakahuli at ang napakahalaga para sa akin ang mental health. Ibang-iba na po ang mga kabataan ngayon. Naway maging daluyan tayo ng pagbabago o ng paghilom ng mga sugat na nakaraan ng ating mga kabataan. Upang sa ganon, kung ang bawat isang problema, okay, problema sa pamilya, problema sa bullying, problema sa kalusugan, problema sa pag-aaral, problema sa mental na kalusugan, eh maaari kung ating matutugunan lamang ito, masasabi natin, magiging maayos ang kanilang pag-aaral at sila'y magiging ligtas sa kanilang pag-aaral. Ngayon po, ating tingnan din naman ang ating mga kabataan. Watch your children at all times. Bakit? Napakahalaga po dahil sa gitna ng mga problemang ating tinalakay, nais kong tugunan natin ang kanilang mga pangangailangan. Bilang isang magulang, dapat obligasyon natin na sila'y ating gabayan at iligtas sa lahat ng mga panganib. Masasabi natin na itong mga common struggles in school, okay, of children in school, ay ating mga red flags kung kaya sila po ay nakakaramdam na hindi na ng pagkabagabag ng kanyang kalooban at nagiging hadlang ang matiwasay na pag-aaral sapagkat hindi natin ito natutugunan. At ito'y hamon para sa atin, natugunan natin ito. Ngayon, here are warning signs, okay, to watch for in your child that may require further attention and support. Una, C, childhood abuse and neglect. Baka nga po sa sobrang busy natin or insensitive, hindi na po natin nakikita na nagiging abusive na pala tayo bilang magulang. Or dahil sa ating kapabayaan, hindi na po natin natutugunan o nakikita ang ating mga anak at sila na pala naabuso o walang bahala na. At ito'y para sa akin ay mapanganib, nakakatakot. Sapagkat maaaring ito ay magdulot ng sa kanila ng trauma. Di ba? Kaya nga po, ating tugunan din na paminsan-minsan, or hindi naman po paminsan-minsan, madalas. Wala naman nung masama kung kamustahin natin ang ating mga anak. Sasabihin naman natin, pag kinamusta ko, hindi man sumasagot eh. Baka naman kasi hindi sa lingwahe nila. Kaya halimbawa po, role playing tayo. Anak, dumating ka na pala. Gusto mo ipaghanda kita ng pagkain? Sige. Okay, sige. Anong balita? Ano meron? Mama, ganyan-ganito. Talaga. Doon pa lang pwede na. O kaya naman, tila may nabago yata sa'yo, anak. Natatakot ka ba? Pwede kang makinig. Kaysa sabihin natin, kumusta ka anak? Mabuti po. Sige, ingat. Kasi pag tinanong natin kumusta ka lang, at sumagot sila mabuti po, wala na, tapos na pag-uusap, mabuti na eh. Ano po ba dapat sagot ng bata? Mas maganda, tila yata may napuna ako mga recently lang, mga nakaraang araw sa iyo. Ano po yun ma? Tayo, mukhang nawawalan ka ng gana. Meron ba akong dapat malaman? May umaway ba sa'yo? May umabuso ba sa'yo? Meron ka ba naging problema? Wala naman po, pero natatakot po ako. Sige anak, nakikinig ako. Period. Yun lang. Para na sa ganun, yung mga kabataan, yung mga anak nyo, magsasalita. Pangalawa, letter H, having difficulty in coping with recent stressors. Baka doon sa problema ng pamilya,
Okay? Akala natin kayo okay na, nagbati na kayo or tuluyan kayo naghiwalay, para matapos na yung problema ng pamilya. Pero pala siya, sa kanya, hindi pa pala siya nakakapag-cope. At kailangan din nating tanungin 'to mga kabataang ito. Halimbawa, bullying, "Oh anak, hayaan mo na, wag mo na siyang patulan. Manahimik ka na lang." Yun pala, apektado pa pala siya, na-trauma siya, hindi siya nakapag-cope, nahihirapan siya. So doon pa lang mga kapatid, kailangan na natin siya ng tugunan. Is overly non-compliant, passive or withdrawn? Tignan natin kung itong mga anak ninyo ay overly non-compliant, hindi nasunod, passive, parang hindi siya active, no? Para bang dire-diretso lang siya, withdrawn, gusto mapag-isa, parang walang kabuhay-buhay. Pag ganyan may nabago na sa inyong mga anak, then it is our primary duty as a parent to look out for this. Look out for their mental health. Maging bahagi ng pag-uusap ng pamilya ang kalusugang pangkaisipan o mental health. Kasi minsan ho, pag mas pag may mga pasyente po ako, sabihin sa akin ng mga magulang, "Dok, sir, may problema po ako sa anak ko. Di ko nga po alam eh. Tingnan nga po ninyo, kausapin nga po ninyo." Sabi ko, "Bakit ho? Hindi ko nagsasalita eh. Ano po ba nangyari? Hindi ko nga po alam eh." Minsan po, to be honest, malaking factor po sa'min o malaking bagay po sa'min, mga psychologists, na makapag-provide ang mga magulang o mga significant others ng important informations para na sa gano'n, lubos namin maintindihan kung bakit ang mga anak ninyo ay nagkakaroon ng mental health issues. At ang pinakahuli po, desire for revenge. Dahil hindi na nila kaya, dahil ayaw na nila 'to, hindi sila safe, dahil sila'y aping-api, sila'y inabuso, sila'y ni-neglect, sila'y naging, stress stress lately o recently sa kanilang pag-aaral, sa kanilang buhay, then sa lahat ng mga umapi sa kanya, gaganti ako. Maaaring yun ang kanilang kaya nga po minsan may mga bullies na hindi naman nila intensyon, okay, na manakit, pero dahil sa kanilang pang-aabuso, ginagawa 'to para mambully sa kapwa-bata. At yung mga biktimang bullies, minsan po itong mga biktima ang nagiging bully rin. So cycle, nagiging cycle at nakakabahala din po ito, sapagkat ating dapat tingnan saan ba talaga tayo dapat magtuon ng pansin. Ituon ang ating mga pansin. So, how to address their issues, ika nga. Communicate them with compassion. Ito nga po sasabi ko, baka po kasi puro kamusta lang. Maaaring pwede po tayo makipag-usap sa kanila na nararamdaman din nila na tayo ay may malasakit sa kanila. Hindi po pupuwedeng, hindi po pupuwedeng tayo lang ang magsasalita at hindi natin sila pakikinggan. Maaari pong dapat natin din silang pakinggan at wag na ho nating isipin na sila ay bata lamang. Sila po ay bata, dapat din pakinggan. Pangalawa, have time to consult with your teachers and other professionals sapagkat sila po ang lubos na nakakakita at lubos na nakakakilala sa mga anak niyo, ang mga teachers. At yung makakapag-fully assess, makakapagbigay ng tamang payo ay ang mga professionals tulad ng guidance counselors, psychometricians, psychologists, psychiatrists. Ito po ang mga professional na magbibigay tulong sa inyo. Maaari nga po mga isa pa po, doctors. Yeah, they can consult your family doctors. Kasi
They can also refer your child sa isa pang professional na baka minsan hindi natin natutugunan, nakikita lang na yung pangpalabas, pero ang kalooban, baka meron pa po silang dinaranas. Invalidating their feelings is a big no. No, don't invalidate their feelings. Huwag mo natin sasabihin, galing-galing mo arte mo lang yan. Huwag. All feelings are valid. Kaya kung hindi sila okay ngayon, it's okay not to be okay. Letter L, learn their language. Baka kasi masyado na tapo tayo nabibigyan ng malayong gap, okay, a distance, no, na hindi na nila lubos maintindihan. Tayo na po ang umintindi at aralin kung paano po tayo makikipagkwentuhan o makikipag-usap sa ating mga anak. Na sa ganon, lubos natin sila maintindihan at lubos din lubos din tayo nila maintindihan. Sapagkat kailangan po yung language akma sa panahon. Di ba? Tulad na lang po ng mga kabataan ngayon, minsan may mga terms sila na ngayon ko lang na-encounter, tulad na lang ng nonchalant. Sir John, nonchalant lang. Di ba? Siyempre, pag hindi mo alam yun, ako, ano yung nonchalant? Sandali lang anak ha. Hindi ko siya naiintindihan. Na-i-google nga. Diba? Nonchalant lang. Okay, the next one is letter D, develop empathy. Tingnan natin, no? Na ilagay din natin ang ating sarili sa kanilang kalooban. Kasi po baka po minsan tayo lang po ay awa, sympathy. Baka nga apathy pa nga eh. Pero empathy is putting ourselves in their shoes. Naranasan din natin na parang kaisa tayo sa kanilang paghihirap. At napakahalaga rin po nito. Okay, mga kaibigan ko, na tingnan din, bigyang halaga to upang itong apat na ito ay makapag-address sa kanilang issue. Pag nagawa po natin yan, maaaring malaking bagay po at malaking magtulong sa kanila na sila ay makaramdam na sila ay safe sa lahat ng oras. So, what is my big message? Okay? What is my big message? Okay. Now, my big message is, sabi ni Pope Francis, actually, sa lahat ng aking usapang lalaki, sinabi ko sa binabanggit ang mga quote ni Pope Francis. Sabi nga ni Pope Francis, may we always care for our children, not counting the cost, so that they may never believe themselves to be mistakes, but always know their infinite worth. Napakaganda. Okay? Napakaganda. Maniwala lang tayo. Okay? At wag natin tingnan yung kanilang pagkakamali, yung kanilang kahinaan. Okay? But tingnan natin yung kanilang kahalagahan na sila ay dapat din pakinggan. Dapat din unawain. Dapat din mahalin. Okay po? Kung meron po tayong tanong, maaari po ninyo ilagay po sa chat box at nasa ganun po ay ating may bahagi sa susunod na pag-uusap natin. Sapagkat sa mga susunod po, baka po meron po akong topic na gusto niyo ibahagi din sa akin na tugma sa inyong pangangailangan. Let me know. Tulungan niyo ako para sa ganun. Tulungan din natin mga tagapakinig natin sapagkat para na sa ganun, ito ay collaborative work, no? At dalangin ko ang inyong kaligtasan sapagkat sa panahon ngayon, okay, iba na po ang bagyo, no? Halos linggo-linggo tayo binabaha, inuulan. Panalangin din natin yung ating mga kababayan na nasananta ng bagyo, naway sila maging ligtas at makahanap ng pagmamahal mula sa kapwa
may mapaalalahanan sila na sila'y mahal din ng Diyos. Muli, ako po si John Cadiz Carandang, ang inyong abang lingkod na sekulista na nagbabahagi para sa usapang lalaki. May God bless us all. Hanggang sa muli. Paalam.